Nung pumunta kami dito sa Maynila, sinabi nila na kausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, di naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talagang tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yung official na trabahante sa pulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang. Walang staff ba sa atin niyo? Wala talaga. Tapos wala silang sa akin. Yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue?
ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo? Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam. Sa tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito? Talaga. Kasi yung anak ko, ang daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin. Pumunta ako dyan. Napakalaking potential po nung anak ninyo, MVP ng palarong pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Ay, hirap kami pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto nyong managot dito? Sa ngayon, hindi ko pa po alam Basta isa lang talagang magpa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga. Gusto ko lang malaman bakit ganun. Bakit ang tagal nilang nakuha? Ang dami nila tapos hindi nila na-rescue. Bakit naman pumunta sila doon na walang rescue, walang medic? Dami akong tanong, hindi pa nasagot. Ngayon po ay pupuntahan nyo na po siya sa Omega. Doon na pa ako pupunta. Naghihintay na yun. Sige po, kami po ay nakikiramay, ma'am, at sasama na rin po kami sa inyo para matutukan po talaga tong kaso po ng anak po ninyo, ha? Para matutupan lang. Sige po, ma'am. Mga tubig. Kausap niyo na po ba, ma'am, si Coach Tab? Coach Tab? Opo. Wala pa. Ano po ang pakiramdam na hindi niyo pa po siya nakakaharap? Kumbaga parang pinakatatay nila yung mga head coach na kasama niyo. Sa ngayon, ma'am, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Kausap niyo po ang mga opisyal from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay nasatisfy sa mga binigay po nilang paliwanag? Yun nga, sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayo may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak ko? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Anong tingin niyo po doon sa mga pasangan? Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang. Autopsy din. Pero nabigyan po ba ng paliwanag yung tungkol dun sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po, meron po bang sagot doon at tanggap niyo po ba kung ano yung sagot nila? Maybe ask kung ano po yung sagot nila tungkol dun sa ganong allegation. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na na nilagay sa mga players or Normal lang daw. So, naniniwala po kayo doon? Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break lang, please. 2 minutes lang po. Salamat po.
Gusto mo natin. Kabigyan ng gusto siya. Nagkakwento lang tayo kasi ito. So, naglagay na sa Pwede na, pwede. Ano na po Ma'am, tulong ang meron pong lumabas po na report ngayon, yung pong inyong pong anak na pension na po, namatay po sa asphyxia by drowning, batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office. May we get your reaction? Hindi pa yan dumating sa amin na report, ma'am. Hindi pa natin nakita. Hindi pa. Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police. Wala pa. Yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos. Asphyxia means nawalan ng oxygen, nawalan ng himno. Sir, may lino kung saan po nanggaling yung info na may weights? Kung saan po? Actually, sa social media lang din po. Social media lang din. Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may nag-warn kumbaga dun sa Ateneo team na iinom doon kanina, baka delikado yung alon. Sino po yung taga-LGU po ba or taga-resort? And ano po yung yun? Parang nabanggit niyo, chinek na stimulate ba? Ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Kasi yan lang narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya tinanong ko sila kung totoo ba. Yun lang. Ma'am, anong reaction niyo na pag-investiga na rin ng DILG, ang PNP, at ang NBI? Ano pong yung reaction po na marami nang mag-investiga? Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong ano. Yung ang inisip ko lang na yung anak ko muna uunahin ko. Coach, sorry, Sir Buman. Based on your experience po ba, kasi nga, yun nga, ang dami talagang lumalabas sa social media ngayon na parang sobrang extensive daw talaga ng training, parang hindi siya common. Sa experience niyo po, and based on po sa narinig niyo po sa coaches, was it really out of the ordinary yung pinagawa mo sa mga players? Actually, wala talaga akong idea eh. Wala akong idea. Kasi, si Rene, siya yung first ever sana na product ng Ateneo de Davao na recruited from Ateneo de Manila, so, with under Coach Tab. So wala akong idea sa sa training na But Renes physically fit. I mean, sobra. Marunong po ba siya lumangoy? Sobrang Marunong. galing. Laki po yun sa Agusan. Nagusan. Kaya marunong yung Galing. lumangoy. Bata pa lang, walang bata dun sa amin, hindi marunong lumangoy. So, what are your thoughts na drowning po daw ang hindi namatay? anong reaction niyo po yun? Kaya nga ma'am, hindi ko pa masabi sa inyo kasi naghihintay pa talaga ako ng initial talaga na binigay ng Ateneo sa amin. Wala pa po bang pinresent na autopsy report sa inyo? Yung kanina, halimbawa, coming from CIDG or the other law enforcement agencies who came to visit? Sa totoo lang po ma'am, hanggang ngayon di ko pa alam kung may resulta na ba sa autopsy. Ma'am, sa ngayon po, ano po inyong plano? Hanggang kailan po itutulog? Dito sa Metro Manila? Kailan po kayo uuwi sa province po ninyo? Sa ngayon, naghihintay lang po ako ng resulta ng autopsy and then yung death certificate niya, yung mga certification, lahat ng papers gusto kong ma-intact lahat. Pagkatapos nun, baka mamaya or bukas, ililipad ko na yung anak ko patungong Agusan. The latest would be? Latest. Kailan po yung latest na possible na mailipad niyo? Baka bukas po, bukas. Bukas po. Ma'am, ano na itong tulong na natanggap niyo from the Ateneo de Manila University? The funeral service. May mga tulong na po ba silang binigay sa inyo? Ano lang po, yung Funeral dito, services. yung dito sa, yung Arlington. buro lang o sa Arlington. Pati po yung living po ba?
Hindi ko pa po alam kasi wala pa silang sinabi. Sa tingin niyo po, yung ganyang klaseng tulong sapat po para sa inyo? Hindi. Kaya nga nagsabi ako may kulang. Kailangan ko pang i-arrange or Sir, meron po, ma'am or sir, meron po kasing mga lumalabas na mga from podcasts ng mga previous players na talagang matindi raw po yung training. Sa tingin niyo po ba, dahil doon sa mga nangyari din sa kanila, it could have been preventable? Pwede sanang naiwasan na dahil may mga ganito na rin po palang instances. Meron pa nga pong reports na naligtas lang po yung mga dati na muntikang malunod pero hindi natuloy. So, ano po yung reaction nyo dun sa mga mismong mga nag-undergo ng ganong training? tinanong po namin sila kanina na mayroong mga social media na ganyan. Ba't nyo pa tinuloy na dati mayroon na pala? And then, sabi nila, nag-start daw yun yung 2017, 2007. 2017. And then, yun ginagawa nila doon. Pero, pag tanong ko ulit, wala na silang salita. Ba't sila nabalik doon? Yung explanation po nila is, tama po na since 2017, nandun na sila sa Baler. So, yung mga yung mga videos online daw na kumakalat na yes, totoo yun, nangyari daw talaga yun dati, pero through the years parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na safer. mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year daw nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Tay, pwede po ba kayong hingan din ng maikling kahit na statement lang po dito sa nangyayari? You've been very silent. Alam po namin na kayo rin po mismo ay nananaghoy at nagdadalang hati rin po. Ayaw daw niya salita. Understand? Ma'am, sabi niyo may kakulangan. Ano gusto niyo sabihin sa atin ng Manila University? Sana mabigyan nila ng ng complete na sa akin yung lahat na tinanong ko sa kanila. Ma-clear talaga, masagot talaga nila. Yan. Ma'am, na-explain din po ba na parang kayo kinailangan niyo pa po atang lumapit sa LGU para lang makalipad dito? Parang na-explain din po ba ng Ateneo kung hindi kayo agad din napuntahan, nadala dito? Kaya nga yun, sabi ko, yun, isa na yun na may kulang. May kulang sa nila. Kasi hindi nila ako tinawagan, hindi sila nag-contact sa akin mula nung namatay yung anak ko. Hinintay pa talaga nila na kanina pa nasagot yung Kaya yung governor doon sa amin, siya na sa amin bigay ng tulong para makapunta ako dito. At saka yung congressman po namin, sila po nagbigay ng tulong dito sa amin. Tapos, ma'am, tawag ka ba? Makausap niyo na po ba, ma'am, si Coach Tab? Coach Tab? Opo. Wala pa. Ano po ang pakiramdam na hindi niyo pa nga po siya nakakaharap? Kumbaga parang pinakatatay nila yung mga head coach na kasama niyo. Sa ngayon, ma'am, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Ko muna yung niya, borol, lahat. Unahin ko muna yung anak ko. Kasi kung mag-uusap pa kami, matagalan pa ako dito. Kung siguro may contact naman siguro sila sa akin.
kung gusto nila makiusap sa akin, ganyan. Pero sa ngayon, hindi pa rin nila sinabi sa akin na makipag-usap sila sa akin. Ma'am, kung sa grupo ng inyong anak, tsaka po ni Aditi, wala rin po bang nakipag-usap sa inyo? Like, anong kwento, kung ano po yung nangyari nung naganap yung incident? Yung Kanina. teammates, wala. Pero yung coaches kanina, yun yung Andun yun sa- lang nagsalita sa amin. Yung po coach na yun, kasama din po sa team? Kasama daw po siya. Yung dalawang coach. Apo, ano po yung binanggit nila sa inyo, ma'am? Yun nga, ang aksidente lang daw talaga. Kung sa pagkikipag-usap niyo with Ateneo kanina, did they at least give an assurance na tutulong sila sa any plans or decisions na with regards to yung staff? Sinabi nila na kung sila daw ng transpo doon sa pauwi at saka dito, sila daw, magsabi lang po daw ako. Yan lang po. Pero bukod po dun sa assistance na gano'n, meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated? At nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident? Wala. Parang wala silang sinabi kanina sa akin. Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila? Isa din pa. Ma'am, sorry po sa tanong. Kayo po ba yung dismayadong galit sa Ateneo? Sa ngayon, normal. Kasi kahit sino sa atin, hindi natin yung matanggap. And then, pag Ateneo ang pinag-uusapan, parang isa din yung anak ko Atenista. And then, doon din siya sumikat. So, ngayon, masasabi ko lang, depende na lang yun kung ano talaga ang masabi or ano ang clear, yan lang masabi ko. Ma'am, nandito po si Attorney Jimmy Bondoc. Siya po ba ang inyong legal counsel? Tumutulong po. Po si Attorney Torreon. Pinadala sila ni governor para kung ano mang mga papilis na papermahan sa akin, sila yung magbabasa bago ako pumirma. Yan lang po. So, ibig sabihin, ma'am, moving forward, darating din tayo sa punto na magkakakasuhan din kung sakasakali. Hindi ko pa alam ngayon. Basta ang alam ko lang, isa lang alam ko ngayon, yung anak ko lang muna, uunahin ko. Bago ako mag-step kung anong gusto kong step. Kasi nag-asa pa ako ng exactly na nila, na bigay na info sa akin. Ma'am, pasensya na po. Sumama po kasi yung mga teammates na dito sa presko na ito. Pwede rin po ba silang magbigay ng pahayag kung ano ba talaga nangyari dun sa... Hindi, players ko sa Davao. Teammates yan sa Davao. Players ko sa Davao. So, meron kayong gustong ipahayag or... Aaron. Likod ko na. Ano daw masasabi niya about Rene? Ano masasabi niya about Rene? Ikaw muna, Aaron. Unang-una, nung nalaman ko yung balita, napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao at yung first na nag-enter kami ng Ateneo Davao, 3 lang po kami bago siya at si Bayan Ban. Tapos nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi, ganun. Kaya nung nalaman ko na wala na siya, parang
napakasakit talaga. Super. Ikaw naman, Damag. Para sa akin, napakasakit tsaka napakalungkot kasi knowing that Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos, yun. Nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakasakit talaga para sa amin. And coach po, meron din po kasing calls ngayon. May mga nananawagan po online din na sana kahit man lang habang ongoing yung investigasyon, na pwedeng masuspend muna yung coaching staff, sila coach staff, para just not naman determining guilt, pero para hindi lang din po maka-influence ever sa investigasyon. Parang sa tingin niyo po ba, necessary po ba yun na That's not for us. may suspension na? That's not for us to decide. For me, ma'am, hindi naman sa amin to decide yan. Ang amin lang talaga is sana mabigay lang kung anong para kay Rene and sa family na mga Batercons. Kayo po, ma'am, sa tingin niyo po ba, may masuspend muna po dapat yung mga in charge po noong sa training na habang ina-investigahan? That's the decision. Depende pa yun. Kasi sabi ko nga, di pa ako Decide. makapagsagot ng ganyan ngayon. Wala pa akong kasi unahin ko muna talaga yung anak ko. As of now po, wala pa eh. Wala pang update regarding yan. So, hindi ako sure kung ano. Na tumawag. Yes. So, wala akong sir eh. As of now, wala pa akong sagot talaga regarding dyan kasi ang akin lang ngayon is sana mabigyan lang ng peace si Rene. Mabigyan ng yung family niya, mabigyan ng peace of mind din. The most important thing siguro na iuwi natin ng maaga si Rene dito sa kanyang isang bahay na dito sa Davao, no? Yung Ateneo de Davao University, at ibabalik natin sa Agusan del Sur na mapayapa. Coach, looking around the crowd, what does it mean to you seeing this community coming together? Yun nga sobrang nakakataba din sa puso kasi sobrang daming nagso-support ka rin eh. Sobrang daming nag-idol sa kanya and yun, parang sobrang influential niya na tao kasi yun nga, hindi lang naman kasi siya magaling sa basketball, mabuting tao din siya. Actually kanina nga parang nag-usap kami ng wife ko, sabi niya na parang hero talaga si Rene kasi from the airport may escort pa papunta dito. So sobrang syempre hindi to deserve ni Rene pero MVP treatment. Yes, MVP treatment. Sir, I'm sorry but I have to ask, are you in constant talk with the family in terms of legal matters? Hindi po eh. Ang aking lang kay Rene is sa family is more on para kay Rene talaga. Kasi ako as a coach gusto ko na parang matahimik na, parang wala nang gulo, ma-okay na si Rene, ma-at peace na siya. Yun lang talaga yung parang gusto ko important. Sorry, I know ang focus ng family ngayon at kayo is yung Royal sa kanya. Pero anong thoughts mo personally sa mga steps na ginagawa like CIDG or NTI, like CIDG ang issue na subpoena for the coaching staff of Ateneo? Have you had a chance to tell that or ask the family kung anong tingin nila doon? Kumuusag na yung investigasyon sa nangyari? Nag-usap kami ng mother, ang sabi niya lang talaga is gusto niya lang talaga malaman yung totoo. Yun lang talaga na parang nakasign na kasi siya sa parang investigation, so ang gusto niya lang talaga malaman is ano bang totoong nangyari. So yung mga ganong pag-iisa ng subpoena, ano yun?
That's part of it. Yes, yes. Part of it din naman sa kung yun yung parang steps or process para may peace of mind yung family, yung parents ni Rene. So be it. Apo. Kamusta yung team paano nila tinanggap ang pagkakala? Ano po? Teammates ni Rene. Ano po? Teammates sa Davao or sa Manila? Ang members ng Ateneo men's basketball team visited sa Arlington, no? And they had a chance to visit Rene. Nakausap din nila yung captain and co-captain. Yung mama ni Rene doon. Nag-visit. In fact, baka makita ho niyo sa social media na may mga issues na si Kiefer was there, tapos hindi daw pinagmano ng mama ni Rene. Hindi ho yan totoo. No? Si Kiefer was there. Approach ni Kiefer sa mom, nagkwento sila. Kasi tapos pumasok po ako doon because Kiefer is my inaanak. No? And I introduced him to the mom of Rene. And I said, Mami, ito po si Kiefer Alas. Inaanak ko po siya. And when we played for NBTC in Manila, isa lang ang request ni Kiefer Alas na maging teammate for us, sa team namin, si Rene Baterbonia. Kaya lang, ang team ni Coach Jess ay pumasok sa Mindanao Finals. Kaya wala kaming chance na makalaro namin si Rene. That's the story, no? Walang mga kung anong issues na nilalagay no sa social media. So I think doon lang tayo sa kung ano yung tama at what really transpired that day. So maganda yung naging maganda yung naging atmosphere nung time na yon. Nagkakaroon ng parang support, no, at pakikiramay yung buong team sa family ni Rene Baterbonia. Dapat sir, si Kiefer pa kayo nag-request na makasama si Yeah, it was Kiefer's request na makasama namin si Rene sa NBTC. Malapit na lang ng mic, sir. Yun ang ano doon. That's why that was the conversation nung humarap kami doon sa mama ni Rene. Kaya lang may mga ibang stories na lumalabas sa social media. Kumbaga si Kiefer gusto makalabo. Oo. Yun lang ang request niya eh. Noon na makasama for our team. Ano po sa Agusan? Ano po, bale sa Monday, biyahe sa Monday si Rene sa Agusan, then Monday afternoon. So ang burial ata sa 24. Sa ano daw po, sa parang gym do na aircon sa Talapugan, basketball court naman dito. Yun din, actually, sobrang devastated, sobrang nasasad ako kasi nga, iniisip ko kasi talaga yung parents ni Rene. Kasi syempre, wala hindi nila alam, ano talagang, ang gusto lang talaga na malaman ng family ni Rene is yung mga persons accountable, persons involved na mag-explain na maayos sa kanila. And yun, ma-explain na maayos yung anong talaga nangyari. And for me, if ma-explain nyo na maayos, mabigyan din ng peace si Rene at the same time, yung for me, yung family talaga na Rene, yung mama at papa niya na parang mabigyan din sila ng peace of mind na ito yung totoong nangyari sa player namin. Hoping na magsalita na on the mat. They're waiting. Yes po, ma'am. Actually, we're waiting and hoping, praying na sana si Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family ni Rene, yung parents ni Rene. Kasi it's the least that he can do sa family na sana mabigyan lang ng clarification lahat. Si Rene po ang second eldest sa 7 na magkapatid.
pa nag-reach out si Coach Nav sa inyo? Hindi pa nag-reach out si Coach Nav? Wala pa po, wala pa. Ano po, It's part of the other. yes. Pero ano po, yung sabi ng mother na may mga pasa sa katawan sila eh. Kasi yung parang pagdating niya rin sa Baler, pagdating sa Arlington, nakaubad pa sila eh. So, ang pinaka-first nakakita nun is yung tita niya rin eh. Nakita niya na may mga pasa. And yun, hindi din kasi ang sabi din sa mga autopsy na parang kasali daw yun dahil sa nalunod si Rene. And that's, nung nag-rescue, siyempre yung handling ng body during the rescue, yun ang magpo-cause ng hematoma o pagpapasa. So, yun yung siguro bakit may mga pasa. And in the death certificate, ang nakalagay doon is asphyxia dahil sa pagkalunod. Yun ang nakalagay sa death certificate. Sir, matanong ko lang po, in your own opinion doon sa mga nilalabas ng mga media accounts sa social media, especially doon about sa kanilang, yung mga videos na nag-circulate, especially doon na yung pag-rescue and then yung mga pictures na kumakalat kasi yung nile-let out daw siya o ano yung may kaugnayan ba ito sa kanyang sa insidente o ito ay haka-haka ba lang? Social media is very, what do you call this, creative. Kung ano yung nakikita natin, di ba, yun ang nakikita natin. Yung story siguro behind that, medyo mahirap kung i-interpret natin on our own. So, science will always solve that. Kaya nga may mga investigation na ginagawa. Parang ganun. Yung kwento na pinabayaan siya, wala tayong alam doon. Base po sa inyo, sir, sa inyong obserbasyon, ano po yung conclusion niyo po kung sino ang mananagot dito? May mananagot ba? O sino ang yung magiging accountable po sa pangyayari o incident na ito? We cannot conclude right now. We will wait for the result of the investigation. Doon magbabase ang lahat. You mentioned earlier about talking to the family. Wala pang conversation ever since the incident happened? Ay, meron naman po. So, yung nangyari is June 8, bale, di ba, nawala si Rene. So, June 9, dumating yung family ni Rene. Dumating ako. Pero pagka June 10, dun pa, 9:30 a.m., dun namin nakausap yung dalawang coaches, assistant coaches na andun sa incident and yung family. Tanong na naman, Tita Larga na vlogger din sa Davao. In fairness po, regarding sa atleta, before siya napunta dito, di ba may contract sa waiver? So, ang tanong lang po, wala pa sa waiver yung dapat na ginagawa kung gagawin sa pag-training sa kanila na pakikakahapon na. Ano po, wala pong contract and waiver po. Walang contract. Walang written contract. Walang written contract. Walang written. Can I ask, meron din po ba siyang kapatid na mangyari? Ano po? Meron din po ba siyang kapatid na mangyari Dapat po, dapat. So, ano siya, 14 years old, si RP Batarbonia. So, next in line yun sa amin. The eldest brother is an archer. Yes. Sir, follow-up question regarding sa waiver and contract. Alam po, as a coach no, or parent, alam po kayo na si Sir papunta po na walang mapunta sa waiver. Regarding Ano po? I mean, Coach, when was the last time that Admo has talked the coaches? Yung ano po, yung sa conference. Last time po na nag-usap yung coaches sa family. When was the most recent time? Yung ano po, yung 10. June 10. Yung mga yun. Opo, June 10. They will be getting
apart in a while? Can you narrate, from what I understand here, Renee was recruited from Agusan del Sur. So can you narrate how managed her relationship? Nakita po namin si Rene, nakita siya na assistant coach ko, si Coach Enzo sa Governor's Cup sa Agusan. And yun po, bale, actually ang daming schools kumukuha kay Rene, not just Ateneo de Davao, but almost all sa Manila schools. Pero yung pinili ni Rene na ang Ateneo de Davao dahil sinali namin kuha yung kapatid niya, si RB. So parang package siya na if kukunin namin si Rene sa Ateneo de Davao, papaaralin din namin si RB sa Davao. Kasi po, marami pong nagtatanong bakit po pinush ang pag-ano nila dun sa dagat na nag-warning naman po yung staff ng resort. And obviously, ang malalaki po yung alog kasi ng open sea po yun eh. Hindi po talaga siya safety. Bakit po pinush? At saka, wala pong walang mga negative at naiintindihan po yun. Bakit po yung Opo, actually, opo, yun din po yung tanong namin po eh. Yun din yung tanong namin. Yun din yung gustong malaman din ng family ni Rene. Yun din yung gusto namin malaman na bakit ganun yung nangyari. What were the... Kanina or kahapon lang po yata namin wala kasi kaming magawa social media. Talagang may usapan doon or na-post na yung CCTV na hinahanap, parang naliso, nag-run out, nag-reset yung passport. Parang mas lalong mag-anak sa kanan. Same po tayo, ma'am. Question. And then, yun din po, ano po, kami din po, nagtatanong din po kami kung ano ba talaga yung nangyayari and anong gusto lang talaga namin is malaman na kasi nakakaawa talaga yung family ni Rene, si Rene. Opo. Yes po. So, sana yun yung pinipray natin ngayon na sana mabigyan ng si Rene, pati yung family. One last question, sir. Just bring us dun sa process ng recruitment niya from ADO to admin. Ano po, na yung pagka-champion namin last year sa palarong pamansa, siya kasi nag-MVP nun, so after nun, almost lahat na ng Manila schools kinukuha na si Rene. So, ang isa sa mga parang deciding factor bakit pinili niya ang Ateneo de Manila kasi galing din siya ng Ateneo de Davao, so yun din yung deciding factor. At the same time, ever since daw, dream school niya talaga yung Ateneo de Manila. So kahit madaming offers, decision niya mismo na lilipat siya ng Ateneo de Manila. Actually, na-mention yun sa akin na rin, pero ang nakakatuwa nga kasi hindi siya napabigyan na mag-decide ng course niya kasi nag-base yung Ateneo de Manila sa entrance exam, result na entrance exam niya. Okay, that ends the press con for this afternoon. Thank you very much. We're now escorting Coach Jess and the manager to the chapel as we prepare for the mass. Thank you very much. Thank you.